Ito ang isang pagsusuri sa iyong Maynilad bill para mas maunawaan ang iba't ibang bahagi nito. Sa bandang itaas, makikita mo ang impormasyon ng serbisyo tulad ng iyong contract account number, pangalan ng may-ari at ang address na siniserbisyuhan. Bumaba ka pa ng konti at makikita ang metering information, kung saan nakalagay ang current read, previous read at ang kabuuang dami ng tubig na nakonsumo mo sa buwang iyon. Mayroon ding payment history para sa mga nakaraang bayad at billing summary na nagdedetalye ng mga singgilin tulad ng basic charge, buwis at iba pang adjustments. Sa pinakadulo, makikita mo ang amount due o ang kabuuang babayaran at ang payment due date o ang palugit para hindi ka magka-penalty. Mayroon ka pa bang ibang nais linawin tungkol sa bill na ito? Sige, simulan natin sa itaas ng bill mo. Makikita sa pinakataas ang pangalan ng kumpanya, ang Maynilad Water Services Inc. at ang detalye ng buwis nila. Sunod ay ang invoice for the month of April 2025 na nagsasaad para sa ang buwan ng singil na ito. Sa bahaging service information, makikita ang iyong contract account number, ang pangalan ng may-ari o naka-account sa serbisyo at ang address na sinisilbihihan. Nakalagay din dito ang rate class at ang business area mo. Gusto mo bang magpatuloy tayo sa susunod na bahagi? Sunod na bahagi ay ang metering information. Dito makikita ang detalye ng iyong metro ng tubig. Meron itong meter number, MRU number at sequence number. Nakapaloob din dito ang reading date kung kailan kinuha ang reading, ang present reading at ang previous reading. Makikita mo rin ang kabuuang dami ng tubig na nakonsumo na nakasulat sa cubic meters at ang unit ng sukat. Gusto mo bang malaman ng kahulugan ng mga nakaraang konsumo sa ilalim nito? Sa ilalim ng metering information, makikita mo ang payment history. Dito nakalista ang mga huling bayad na ginawa mo, kasama ang total amount, ang official receipt number, at ang petsa ng pagbabayad. Sunod naman ang billing summary, na siyang nagbubukas ng mga detalye ng iyong kasalukuyang singgilin. Makikita rito ang basic charge, FCDA, environmental charges, at maintenance service charge. Nariyan din ang kabuuang halaga bago ang buwis, ang halaga ng buwis mismo, at ang nandyan din ang kabuuang halaga bago ang buwis, ang halaga ng buwis mismo, at ang iba pang government taxes. Pababang bahagi, makikita mo kung meron kang nakaraang balanseng hindi pa nabayaran na idinadagdag sa kabuuang dapat bayaran. At sa pinakadulo, nakalagay ang amount due o ang kabuuang babayaran kasama na ang iba pang bayarin, pati ang payment due date na siyang palugit para hindi ka magka-penalty. May iba pa ba tayong kailangang tingnan sa bill na ito?